Ako si Roger Sarsoa, 43 years old. Nakatira dito sa 286 Area 7C, Nawasalay, Barangay Holy Spirit, Quezon City. At pinanganak ako sa Miagao, probinsya ng Iloilo. Married ako kay Ninita Sarsoa. Mayroon kaming 6 na anak. Isa dyan, first year college, sinundan ng fourth year grade 8. Si Jeffrey James, tapos si Ken, nasa probinsya yon sa grade 3. And then, meron akong twins, si Kambal, nasa grade 3 na siya ngayon. Ako rin ay isang supervising technician sa Emilio Aguinaldo College, under ng Engineering and Maintenance Mechanical Section. Ako ay isang volunteer tanod dito sa barangay namin. Ang tagal ko sa trabaho, nasa 17 years na. Ang oras ng trabaho namin 8 to 5, Monday to Saturday. Pero minsan may pagkakataon na araw na Sunday kapag may trabaho, pasok din kami. Pasok ko sa trabaho, nagbibisikleta. Sa tansya ko, 1986 pa nagbibisikleta na ako kahit na student pa lang ako. Kung mabibilang ko, wala na 1986, siguro mga 5 bisikleta na siguro. Ang una kong bisikleta, assembled yun. BMX lang yun. Sunod noon, nakapag-assemble naman ako ng racer, yung mumurahin lang. Kasi medyo pabigat ang budget kasi pag ma-assemble ka yung mamahalin. 700C yung kanyang sobat. Tapos GTS yung kanyang frame. 9-speed yan. Sa mga safety hazards ko, bumili ako ng LED light tapos nilagyan ko ng battery. Maliwanag yan paggabi. Kailangan may ilaw talaga para maiwasan natin aksidente. Bisikleta kasi unang-una, kontrolado mo yung oras mo. Tapos madali ka, hindi ka matraffic. Tapos makakatipid ka pa. Dagdag pa niyan. Maganda yung pakiramdam ko. Medyo nakabisikleta pa. Exercise na rin yun eh. Sa akin kasi, ang way of transportation ko ay bisikleta. Wala naman ako option na hindi magbike. Kung malaki matitipid sa bisikleta, kung sa isang araw lang kasi, lalo ngayon, mahal na yung pamasahe. Mula rito kasi magsakay ka pa tricycle, tapos papunta sa highway. Sasakay ka naman ng bus, papuntang Top Avenue. Papunta pabalik, ang laki na itipid ko. Mahigit, sa isang buwan siguro, makakatipid ako ng mahigit 3,000 piso kung nagbisikleta ako. Pag masama ang panahon, may alternate ko dahil nakapan ako ng motorsiklo. Nakapagtapos ako ng hulugan. Ayun lang emergency, di ba? Nasiraan ako ng bisikleta ako na wala ako pang repair. Magbabagyo. Ayun, magmumotor muna. Pag halimbawa, nagkarga ako ng 50 pesos niyan, wala pang 1 litro ngayon, mahal ng gasolina. Papunta pabalik na yan. Samantala kung mamasahe ka, yung 50 pesos hindi pa makarating ng Top Avenue yun. Wala namang gasolina ng bisikleta napawis lang tiyaga, pagod. Yung ruta ko niyan, paglabas yan sa labasan, Nawasalay yan, tapos labas sa Mapayapa Village, Balisang Pagita Street. Tapos lagos yan sa Holy Spirit Drive. Tapos lagos yan ni Commonwealth na yan. Dire-diretso yung Commonwealth na yan. Lagos yan sa Quezon City Circle. And diretso ng Quezon Boulevard. Ang tumbok ng Quezon Boulevard na yan welcome Rotonda. Then Espanya.
Mula naman sa Espanya, kumaliwa ako sa may Lacson, dire-diretso sa may Earnshaw, tapos dire-diretso ng San Marcelino. Tapos UN na yan, yun, UN Top Avenue, yun na yung trabaho ko. This pocket flying back. Time and time waits for no man, and I ain't got time. Shake your head. Hit that jive jack. Put in pocket like it back. Going downtown, see a man, and I ain't got time. Shake your head. Hit that jive jack. Put in pocket like it back. Time and time waits for no man, and I ain't got time. Shake your head. Hit that jive jack. Put in pocket like it back. Going downtown, see a man, and I ain't got time. Shake your head. Hit that jive jack. Put in pocket like it back. Time and time waits for no man. Sa last 6 years siguro nakikita ko, halos para mga kabutilo, tumubo na yung mga high-rise condominium doon. Pangalawa lang dyan yung malls. Tagal na yung problema natin sa traffic at ang isa sa nakita nilang solusyonan, paluwangan ang kalsada. Lumalawang ang kalsada, medyo mas mabagal, pero padami ng sasakyan, yun, mabilis. Ang kalsada, okay na yun. Kahit wag mo nang palaparin yung kalsada. Kasi nagpapasikip lang talaga mga sasakyan ng mga drivers na hindi disiplinado. Minsan, sinasagasaan na nila yung motorcycle lanes. Bumabaybay na. Kita naman lang motorcycle lanes. Pero wala, patay mali siya lang. Minsan binubusinahan mo, hindi pa rin makaintindi. Sa akin naman, napakarami ng batas tungkol dyan eh. Kailangan lang ipatupad ng maigi. Pupunta kami sa sa Caloocan galing sa trabaho. After office hours yun eh. Nabangga ako ng ng taxi. Kinasuhan ko siya. Medyo sinuwerte nga lang ako dahil nabuhay pa. Abang binabaybay namin yung Rizal Avenue bandang Santa Cruz, nakita ko na yung taxi na nag-U-turn. Tapos ang pagkaparada niya huminto sa gilid. Hindi akma yung pagkaparada, parang tagilid. Tapos nakarinig ko ng malakas na ugong ng makina. Tapos noon, naramdaman ko na tumama sa likod ko. Tapos nagtama sa likod ko, nahilo na ako, tapos bumangga ako sa pader. Alam ko na may tumama sa akin na sasakyan. Tapos sinuro ako sa pader, pero mataas pa rin ang nun, andar na makina. Parang napaka niya si linyador noon. 5 minuto nahirapan ako huminga sa tabi. So, bumaba na yung taxi driver. Doon ko nalaman na lasing. Pinaplater namin sa barangay, tapos diretso na ako sa ospital. Tuguan talaga, ang dami kong gasgas na puro kaliwa. Ang medyo pinakamalala kong aksidente nangyari maliban doon sa taxi, dito sa may sa Luzon Avenue, malapit lang dito. Ang problema lang noon, dire-diretso ang tuling ko doon, nakasunod ako sa sasakyan. Hindi ko alam na may hukay sa gitna ng kalsada. Wala man lang harang, o kaya nilagyan ng sanga, o kaya caution na may hukay. Eh, ang laki ng hukay, siguro ang tansya ko doon, 1 metro kwadrado. Tapos di nag-akay ako, naghahanap ko, pumunta pa nga ako alam ko noon, pumunta pa ako ng channel to kasi i-report ko talaga yung butas. Kasi binungkal tapos wala man lang karang-arang. Ayun, pag nag-report ka sa mga kailangan mo pa police report. Kailangan po police report, sira ni bisikleta, may tama ka na.
So, hindi, pinapayaan ko na, walang ano eh. No, kailangan absinan mo talaga i-report ang ano, yung mga nangyari sa iyo. Kami dapat pinagbibigyan yung nagbibisikleta. Wala kasing karapatan mang ano yung ano eh, yung naka 2 wheels lang eh, kaysa komparado sa naka 4 wheels. So alam mo kasi sa bisikleta, kung ikaw makabangga, talo ka. O ikaw binangga, talo ka pa rin. Pareho din kami taxpayers, kami nagbabayad din kami ng tax. Bakit hindi kami lagyan ng bicycle lanes? Yung nandun sa kalsada, hindi yung sa gilid ng ano na para ka mamamalingke. Paliwanag ko naman sa kanya, ganyan talaga ang buhay ng siklista. Hindi mo malaman kung kailan aksidente. Minsan, kuha na lang niya, tinext ko na, aksidente na ako. Minsan na, deliver ng taxi rito, nakaangkas yung bike, duguan. Siyempre, kahit pa paano, nag-alala rin, siyempre. Kung sabi sa akin, oh, sige, bike pa. So, yun. Anak ng kalamatis talaga, ng kalamaris. Nabagyan pa, sunugan pa. Ninakawan pa kamo. Sumabay din yung magnanakaw eh. Swerte pa rin to. Kasi nailigtas ko to eh. Ito yung huling hinatak ko na ano eh, na yung bahay ko eh. Ano na, puro usok na. Kinuha ko ito, hindi ko na makita yung daanan ko eh. Mas gusto ko pang may salba ito kaysa sa motor eh. Mas mahal pa sa motorsiklo to eh. Sa malaking bagay, ito yung unang-una ko transportasyon, wala kayong motorsiklo. Kasi meron din ito inabot ko anong laki ito eh. Kuya, yan yung bahay namin. Itong exit, no? Palupit nang wala na. Buti ka. Papa, saan ka pupunta bro? Papasok na ako.
wala namang gasolina ng bisikleta eh, mapawis lang tiyaga, pagod.